Good day mga dog lovers and Siberian Husky enthusiasts. We are here sa PCI Activity Center para sa FCIIP CCI All Breed Dog Show. And for today's episode, ang topic natin is showing Siberian Huskies. And for today, we have a few Siberian Husky exhibitors na interviewin para malaman kung paano ba mag-show ng Siberian Husky dito sa ating bansa at may share ang kanilang experiences. So, nandito tayo, kasama natin si Natasha Ang and Ryan Laurel. Sila ay Siberian Husky exhibitors and handlers. Sila rin ay dating junior handlers na nag-handle ng mga Siberians. So, ano-anong preparations ang ginagawa nyo before the dog shows? Before the dog shows, lagi kami nag-exercise ng aso every afternoon yan, or at least maka 3 times kami in a week. And before the dog show as well, pinapaliguan namin once a week. As well as yung nag-trim kami ng nails nila, and then yung balahibo sa underpaws. Tinitrim din namin para mas makalakad sila na mas That is a day before the show, my preparation. So, yes. During the show, pagdating nyo sa venue, ano ang ginagawa nyo? So during the dog shows, we have to bring the grooming supplies, of course, the leashes, the combs, and right before the show, we also do a little training also. Handle kayo ng dogs, right? So, yeah. As handlers ng sarili nyong dogs, anong ginagawa nyong training before nung pinaka-dog shows para pagdating ng dog show is okay yung dogs nyo? Always sa bahay pa lang, kung ano ang gagawin namin during the show, yun na rin yung training namin before that show. So kung ano yung usually conformation na ginagawa ng aso, yung simpleng straight and back and then round, yun yung ginagawang preparation sa bahay. Para yung aso, alam na nila during the show kung ano yung gagawin nila. Yung sinasabi natin conformation shows, diba? Ano ba to? Kailangan ba yung training na everyday? Kailangan nyo ba train yung dogs everyday? Or parang 3 times a week lang? As my observation po, dahil matagal na rin kami sa Husky, practice makes perfect talaga. So, yun yung paniniwala ko na kung mas magagawa mo siya frequently, so mas magiging maganda yung result or outcome ng aso mo when it comes to dog show sa competition po. Especially Huskies are very hard-headed breeds. So you really need a lot of training so that the dog can know you. And especially bonding is very important, especially with the Huskies, because they have a mind of their own. You'll tell them to do something, they'll do the opposite sometimes. So continuous bonding and training will be very good for the dog shows, yes. So, bigyan nyo kami ng do's and don'ts when handling your dogs. I think do's muna tayo. So, training? Training, number 1, Training yes. and handling. Bonding, yes. Grooming also helps actually because it gives you more time for you and the dog to get comfortable with each other. Yeah. Do not baby your dog too much, especially in the house, because if you baby them too much in the house, usually once they're in the ring, they wouldn't perform as well, right? Yeah, I think that's also very important. Okay, in addition, siguro know your breed, okay? Yeah. Because meron iba't ibang klase ng pag-show with the different breeds po. So, kung ano yung specific handling skills or specific na training for that specific breed po, yun yung gagawin natin. And yun sinabi nga ni Natasha, do not overplay. Kung ano yung banding niya sa aso niya, dapat alam pa rin niya kung ano yung limitations at kung paano mo siya mapapasunod, kasi mahirap mag-control din ng aso kapag sobrang malaro or playful sa ring. Yes. Okay, so thank you Natasha and Ryan for sharing your expertise. Thank you so much. Ngayon naman, kasama natin si RJO. Isa siyang Siberian Husky breeder and exhibitor since 2010. Currently, siya ay treasurer ng Siberian Husky Breeders and Exhibitors Association of the Philippines. First question is,
paano ba nagsaselect ng show dog? For selection ng show dog, let's say we start ang selection sa puppy. So, meron tayong tinatawag na breed standards. So, ang ginagawa natin is as much as possible, yung siniselect nating puppy is yung closest or yung pinaka-less ang fault based on the breed standard. So, we will double check yung temperament ng aso o ng puppy. Kailangan very active siya. Yeah. Then, yung bite is dapat perfect scissors bite siya. Then, syempre yung structure. And then, yung soundness ng aso overall. Movement then is one of the most important aspect ng breed ng safety. Buddy, syempre sa show, hindi naman lahat allowed, di ba? Ano-ano yung lahat ba ng colors ng Siberian acceptable? And ano ba yung bawal or disqualification for ng Siberian na hindi mo pwede i-show? When it comes naman sa color ng Siberian, meron lang tayong dalawang color type na tinatawag na hindi pwedeng i-show. Basically for Siberian, marami kasi siyang variant, diba? So marami siyang color. So meron tayong the usual gray and white, black and white, red and white. Yeah. Then pwedeng siyang full black and full white na Siberian. Ang disqualifications lang naman when it comes to color is yung brindle at saka yung Merle. Okay. Hindi sila allowed to show. So wala dapat Siberian na Merle at brindle ang kulay. So, syempre, maraming mga pet owners and mga trends ngayon. Ang woolly Siberians ba pwedeng i-show? No. Isa sa mga disqualifications ng coat type ng Siberian is yung so pag woolly ang aso mo, good as pet lang siya. Hindi siya isa sa major disqualification ng aso to join ito. Ng Siberian to join a dog show. So, sa mga experiences, sumasali ka outside the country, ano ang difference ng pagsali dito sa Philippines kaysa sa ibang bansa? Based on my experience na pagsali namin, mostly yung number of exhibitors talaga yung isa sa major factor na nakita ko na difference. Kasi dito sa atin, hindi tayo ganun kadami na nag-show ng Siberian. Unlike them, ang dami talaga nilang enthusiast. And then ang isa sa nakita ko is yung willingness din ng everyone to learn about the breed and to further expand kung ano yung knowledge nila about the breed na show nila. Maliban sa training and handling and showing, in the parang backstage, ano ba yung kailangan i-observe or gawin na pagtitrain or pagkakondisyon ng aso? Ng Siberian? Yung sa preparations ng isang show dog o ng isang Siberian, yung sa maintenance part niya, unang-una yung exercise. So dapat meron kang ample space kung saan pwede mong patakbuhin freely as much as possible yung aso. So free roaming sila. If wala ka naman ganong space bahay nyo, pwede kang mag-bike ng aso mo as alternative. Mas okay kung dog treadmill kasi yung size ng dog treadmill is talagang fixed or made siya for dog use. Pero as an alternative, pwede kang gumamit ng mga human treadmills naman. So yun yung part ng conditioning para yung muscles o at least yung physical appearance, muscle build ng aso mo and agility, hindi sila ganun mabilis mapagod at saka well-muscled yung aso. And then another thing is that yung cleanliness mo sa Siberian, kasi Siberian is very pronounced yung white color niya eh. Yes. So dapat yung whiteness ng Siberian na maintain mo yun. So to be able for you to maintain yung whiteness ng Siberian, dapat gumagamit ka ng mga high quality shampoo. Tapos meron kang pang-maintenance na whitening shampoo. And then yung aso mo, very important na mini-maintain mo sila na tuyo. Hindi sila nabababara ng basa. So, as much as possible, kapag nakita mo sila na naglaro sila ng tubig nila, tuyuin mo agad para hindi naninilaw or hindi nagre-red yung mostly sa paa ng aso kasi siya nag-cover. Okay. So, yun. Nag-handle ka rin ng dogs mo, right? Yes. So, sa pag-handle, ano ang preparations mo na ginagawa before the show mismo? For handling kasi sa akin, since owner-handler ako, very important sa akin yung bonding ko with my dog. Kasi prior to dog show, dapat mas maganda na yung
closeness mo sa aso mo is well-built siya. So, before dog show, meron akong mga ginagawang daily training. So, at as much as hindi naman kailangan daily o kahit 3 times a week na training before the dog show. Tapos, come the dog show day itself, during preparations, before ako mag-groom ng aso for dog show, umiikot kami, pinapractice ko yung aso sa loob ng ring. Para pagpasok niya ng actual judging ring na, mas kalmado na yung aso. Tapos, na-tone, kasi Siberian is a very active breed, Yes. diba? Sobrang taas ng energy niya. So, pag may tendency kasi na pag pinasok mo sila sa loob ng ring, minsan sobrang hyper nila. So, to be able to control that, pwede mong i-exercise or itakbo na sa before mag-start yung mismong dog show. Medyo mababa, matotone down mo na yung energy ng Siberian. So, mas importante talaga is yung kilala mo yung dog na i-handle mo. Very important yun, yung partnership ng aso at saka ng cat. So, kasi syempre, maraming magtatanong sa atin, before ka talaga nag-handle, paano mo pinag-aralan yung pag-handle ng Siberian? Nung nag-start ako mag-show, syempre, baguhan ka, wala kang alam. Mostly, initially, mag-hire ka talaga ng handler mo. Or, then, during nagtitrain yung handler, ang ginagawa ko, nag-o-observe ako kung paano niya ginagawa yung training. Kung paano mo didisiplinahin yung aso. Tapos, doon ako nag-start, sabi ko, kung ganyan naman yung ginagawa, why not apply ko rin sa sarili ko? Yeah. And at the same time, kasi, for me, mas magiging maganda yung bonding namin ng aso, mas magiging maganda yung partnership. And then, winning kasi, winning the dog show, okay siya eh. As in, regardless kung may handler ka o wala, okay siya. Pero yung for me, mas fulfilling kasi yung factor na ikaw na yung may-ari, ikaw din yung handler. So, pag nanalo ka, mas maganda yung pakiramdam kasi kumbaga, ikaw yung nag-train, ikaw yung naghirap, and then aso mo din. At the same time, aso mo, kayong dalawa ng aso mo yung nanalo. Okay. Then, syempre, after the show, ano naman yung ginagawa? After the show, usually, pinapahinga muna yung dogs. Then, the day after, tsaka kami nagpapaligo. Kasi, during dog shows, talagang hindi naman siya basta kapag porke naligo na yung aso mo, pwede mo na siya i-show. Meron din tayong tinatawag na dog show grooming. So, ginugroom natin yung aso, nagdadagdag tayo ng mga grooming products para mas maging presentable yung aso natin pag pinasok natin sila sa ring. Then, after shows, ngayon, the day after the show, tsaka naman yun, papaliguan ng mga deep cleaning shampoo para yung lahat ng products na nilagay mo, grooming products na nilagay mo sa aso, is mawala. Kasi, hindi rin maganda na na-stock sa coat ng aso yung mga grooming products na yun. Pwede kasing masira yung coat ng aso mo kung hindi mo siya liliguan agad. Okay, so thank you RJ for sharing your expertise sa amin. Ngayon naman kasama natin si Kuya Enzo Makatingraw. Naghanda siya ng Siberian since 2018 pero almost 20 years na siya nag-handle ng dogs. So Kuya Enzo, sa pagtitrain ng Siberian, mahirap ba ang i-train or i-handle ang Siberian Husky? Nung umpisa, medyo, syempre, nag-a-adjust pa. Medyo, ang Siberian kasi is energetic sila. So, sobrang active. Hindi na kailangan mo na i-settle bago start ng training. Yeah. So, pwede mo nang, bago mag-confirmation is, ilakad-lakad muna para mag-settle yung energy nila. Then, saka mag-start ng training. Yung usual na ginagawa sa show, yung up and down, come and going, yung circle, triangle. Then, before the show, ano yung preparation mo as a handler? Kunwari, alam mo na mag-handle ka ng Siberian this show, paano mo piniprep yung dog or yung sarili mo before the show? Pag Siberian kasi, kadalasan pag sa atin sa like yung mga Asian country, medyo may mga konting speed sa movement. Yeah. Di kagaya ng mga western na medyo mabagal. So, kailangan talaga, yun, minsan, kasabay natin sa training, yung pagtakbo para exercise. yan. Para Para yung mga stamina. buto-buto natin, no?
Tapos yun, pag sa show naman, yung preparation na ginagawa, ginugroom namin kasama ng team ko. Tapos, ayun, kagaya nun, ipapamiliarize pa rin sa ring kahit na nag-show sila para mas maganda po yung performance sa loob ng Then yung, di ba, syempre, Siberian naman, hindi siya aggressive na dogs. Pero meron silang mood na parang wala silang sa mood mag-show or wala sila sa mood today. Ano yung parang pang-type mo na ginagawa para maging okay sila sa show day? Minsan nga may mga ganong temperament yung mga husky na parang minsan nagiging aloof sila sa paligid. So kailangan lang kunin yung loob, laruin ng konti, tapos yun more on parang ida-divert mo sa treats para mas kumalma sila. Kasi diba, Siberians are working dogs, ganyan. Ikaw as a handler, ano bang difference? Siyempre, iba-ibang breed, iba-ibang pag-handle, diba? Oo. For you, magaan ba or madali ba mag-handle ng Siberians? Sa totoo lang, case-to-case basis pa rin eh. Kasi depende pa rin sa dog. Meron kasi talagang dog na hard-headed. Although, yung mga husky naman is madali naman silang, parang trainable naman sila. So, yun pa rin yung susi pa rin. Kailangan may regular training yung dog para mas mag-jive kayo sa loob ng ring. Bali, in a week, ilang beses mo tinitrain yung dog? Yung sa husky ko kasi, sa client ng husky, yung sa client ko na nagsasession ako thrice a week. So, regular training talaga yun, thrice a week. Tapos, minsan, tinuturuan ko din yung mga ibang dogs na mag-treadmill, o kaya minsan nagbabike. Minsan. Nag-exercise. Pero although merong kennel boy na may yung nag-aalaga, ginagawa din yun. Pero minsan ginagawa ko din kung ano yung ginagawa ng kennel assistant. Siyempre, during the show, kung nasa ring ka, kinakabahan ka ba? Or what? Ano ba yung feeling na pag hinahandle mo yung Siberian na kinakabahan ka ba? Or sanay na? Sa totoo lang, talagang every time nasasalang talaga sa ring, kinakabahan po, ma'am. Lalo na sa Siberian kasi syempre may mga kasabayan tayo, mga veteranong mga handler din talaga na mahuhusay din. So, talagang iba yung competition din sa loob ng ring. Saka, pati yung mga ibang dogs kasi magaganda din. Talagang yung competition nandun. Kaya, every time nasasalang sa ring, kinakabahan. Pero parang kinakausap ko na lang yung sarili ko na kumalma para yung dog wag madala. Kasi minsan pag kinakabahan tayo, yung dog din nadadala. Yes. Opo. Maramdaman nila eh. Yes po. So, ano yung do's and don'ts when handling or training a Siberian Husky? Sa pagtutrain ng Siberians, kadalasan mas maganda silang i-training ng maaga, yung hindi mainit yung panahon, or pwede after nung sun, sa hapon naman. So, para hindi sila masyadong hinihingal din. So, usually talaga pag mga Siberian, hingalin talaga sila sa init, no? Tapos, isa pa, yung pag umuulan din or ambon, sana wag na lang i-train yung aso kasi minsan nagkakaroon sila ng mga skin disease like hot spot, mga ganun mga po. Kasi yung moisture na pag nababasa. Tapos yun, napansin ko din, madagdag ko lang na yung mga husky kasi medyo energetic talaga sila. So, kailangan nila ng regular exercise. So, importante talaga sa husky yun. Yun yung mga mas napansin ko, although halos lahat naman ng mga dogs, mga ibang breed, kailangan din nila. Pero, siguro pag sa husky, kailangan ng extra ganun na... Kasi they are working dogs. Po. So, yun. Thank you, Kuya Enzo, for sharing your expertise sa atin. Maraming salamat din. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. So that's it, mga ka-dog lovers. That concludes the season 1 of the PCI Vlog series.
which is the Siberian Huskies. I hope marami kayo natutunan more about the breed and mas appreciate nyo ang mga Siberian Huskies. And for the next season, we will feature one of the most registered and popular breeds in the Philippines, which is the Shih Tzus. So, abangan nyo yung mga guests natin for the next season, and don't forget to like and subscribe our YouTube channel.